Ngayon ay magsasagot naman tayo ng ilang logarithmic expression at kung paano siya i-simplify without using a calculator. Now, ang alam natin na ang logarithm, ang kanyang inverse ay exponents at ang exponential function ng inverse niya ay logarithm. Now, ilan sa mga law of exponents na pwede natin magamit is yung negative exponents. So, kung meron tayong x raised to negative n, magiging siyang 1 over x to the n. So, kung meron tayong x to the negative 2, magiging siyang 1 over x squared. So, yan yung isa sa mga laws na gagamitin natin. At gagamitin din natin yung common fractional exponent, let's say x raised to 1/2, I square root of x. So, kung meron tayong 3 raised to 1/2, equal siya sa square root of 3. At kung meron tayong 4 raised to 1/2, equal siya sa square root of 4, which is, of course, equal to 2. So, sometimes, pwede natin makuha yung square root ng isang number. Sometimes, ililive na lang natin siya as square root. So, kung meron tayong fractional exponent, magiging siyang square roots or radicals. At kung meron tayong negative exponent, maaaring yung sagot natin maging fraction. So, ito yung dalawang law ng exponents na makikita natin sa solution natin sa logarithms. So, let's start with problem number 1. Okay, so, umpisahan natin sa problem number 1. Meron tayong log of 64 base 4. At kailangan natin siyang i-simplify or i-solve. So, para mas madali, i-convert natin siya sa exponential kasi mas familiar tayo sa exponential kesa sa logarithmic equation. So, by doing that, i-equate natin siya sa x. So, yung x yung hahanapin natin. So, kapag kinonvert natin siya into exponential, we'll have 4 raised to x equal to 64. Now, kailangan natin makuha yung exponent na pwede natin gamitin para si 4 maging equal sa 64. At yung exponent na hinahanap natin na yun, so kung gagamit tayo ng calculator, pwede tayong mag-trial and error. So, let's say 4 raised to 1. So, hindi siya 1 kasi equal sa 4 pa rin siya. 4 raised to 2 is 16. 4 raised to 3 is 64. So, kung memorya nyo yung times table at alam nyo yung simple table ng squares, cubes, or fourth power, mas magiging madali yung pagsosolve natin. So, kung ang exponent mo daw ay 3, equal siya sa 64, therefore, yung value natin ng x ay equal to 3. So, yan yung pagkuha natin ng solution ng logarithms. So, let's try another one. So, sa problem number 2, meron tayong logarithm of 216 base 6 at equate natin siya sa x para makuha natin yung conversion ng exponential. So, pag kinonvert natin siya, 6 raised to x equal to 216. So, sa ngayon, kung hindi pa kayo sanay sa multiplication table, pwede kayong gumamit ng calculator para mag-multiply ng 6 several times. Let's say 6 times 6, we know it's 36, so i-multiply pa natin ng isa. 6 times 6 times 6 is 216, so tatlong beses natin siyang minultiply, which means yung exponent natin ay also equal to 3, because 6 raised to 3 is equal to 216. At yung problem number 3, meron tayong logarithm of 16 base 4 at equate natin siya sa x. Pag kinonvert natin siya, 4 raised to x is equal to 16. At alam natin na yung exponent na 2, kapag ginamit natin, will equal to 16 kapag meron tayong 4. So, ganyan lang kasimple yung pagsagot nung ilan sa mga logarithmic expression. Now, umpisahan naman natin sa second set, which is problem number 4. We have logarithm of 1 over 25 base 5. So, equate natin siya sa x para mas madaling mag-convert. Para meron tayong 5 raised to x equal to 1 over 25. Now, paano tayo makakakuha ng exponent na kung saan yung ating
expression magiging fraction. At tulad nung ginawa natin kanina, meron tayong law of exponents about negative exponents na para maging positive yung exponent niya, magiging reciprocal siya nung ating expression. So kung meron tayong 5 raised to x, alam natin na kapag ni-raise natin si 5 sa 2, so 5 squared, it's equal to 25. And since kailangan natin is 1 over 25, which is yung reciprocal nung ating function, ang x na hinahanap natin ay, therefore, x equal to negative 2. Kasi, kung meron tayong 5 raised to x at meron tayong 5 raised to the negative 2, i-change natin siya sa positive exponent at magiging siyang 1 over 5 squared. Tulad ng law of exponents na pinakita ko. At yung 1 over 5 squared is equal to 1 over 25. So yung exponent na kailangan natin should be negative para magkaroon tayo ng fraction as our answer. So ito ngayon yung ating value of x using logarithm. Now yung pattern na to for 4, 5, and 6 will be similar kasi yung mga sagot natin o yung mga index natin ay fraction. So let's try it with problem number 5. We have logarithm of 1 over 27 base 3 equal to x, and it will change into 3 to the x equal to 1 over 27. So, ang kailangan natin ngayon, alam natin yung exponent ng 3 na magbibigay sa atin ng 27 will be 3 because 3 cubed is 27, and since it's 1 over 27, ang sagot natin is magiging x equal to negative 3. At dun sa problem number 6, logarithm of 1 over 16 base 2, let's equate it to 6 para meron tayong 2 raised to x equal to 1 over 16. At yung x value natin, alam natin na kapag ni-raise natin siya sa 4, 2 times 2 is 4, 2 times 2 is 4, multiply them will be equal to 16, and since it's the reciprocal, negative 4 yung magiging value ng ating exponent. So yan yung pattern naman doon sa second set. Now, doon sa third set natin, meron ulit tayong pattern na susundin. So let's start with problem number 7. We have logarithm of 5 base 25 at equate natin siya sa x para ma-convert natin siya into exponential, which is 25 raised to x equal to 5. Now, mapapansin nyo na mas malaki yung number natin with an exponent at kailangan natin siyang paliitin at dapat maging 5. So, in this particular problem, kailangan naman nating isipin yung radical conversion ng ating law of exponents. So, ibig sabihin yan, kailangan natin siyang square root. Kasi square root ng 25, alam natin is 5. So, ang square root ng 25 ay equal sa 5. At alam natin na ang square root using the law of exponents ay any exponent raised to 1/2. Tulad nung pinakita ko kanina. So, meron tayo ngayon 25 raised to 1/2 is equal to 5. At yung pattern na yan, ang magbibigay sa atin ng value ng x. So, yung x na hinahanap natin ngayon is 1/2. So, sa mga patterns tulad na ito, yung mas malaking number raised to an exponent equal to a smaller number, most likely, ang ating magiging sagot ay pwedeng square root, cube root, fourth root, at iba pa. So, let's try it with problem number 8. Logarithm of 2 base 8. Equate sa x para ma-convert natin siya into 8 raised to x equal to 2. At tulad kanina, alam natin na pag nag-square root tayo ng 8, hindi siya magiging 2, pero pag nag-cube root tayo ng 8, mag-i-equal siya sa 2. So, ibig sabihin, yung x na hinahanap natin ay 1/3. Kasi, every time meron tayong radicals, pwede natin siyang i-convert into fractional exponent. Kaya mahalaga na alam natin yung ating law of exponents at saka yung multiplication table sa pagsagot ng mga logarithm problem. So, ang x natin ngayon is 1/3.
3. At dun sa last problem, we have number 9, log of 3 base 27 equal to x will become 27 raised to x equal to 3. At alam natin ngayon, so ngayon pwede na tayong hindi magsulat nung step 1 and 2 kasi alam natin na yung cube root ng 27 is equal to 3 or yung inverse ng ating exponent. So, x will be equal to 1/3. So, yan yung ilan sa mga patterns na makikita natin sa pagsagot ng log.